Manong Lindsay, please tawagin mo na lamang po akong Luz. Matagal na po akong nakikinig sa Lihim ng Liham and I should say na nakaka-relate po ako sa mga kwento dito. Kaya naman naisip ko, bakit hindi naman ako ang mag-share ng story ko? Sana po mabasa nyo ito, DJ Lindsay. By the way, 41 years old na po ako. At yung ex ko ay 51 years old naman. Isa po siyang single dad at ako rin naman po, hindi rin po ako pinalad na magkaroon ng asawa. Single mom po ako. Yan po ang estado naming dalawa nung magkakilala kami. Naging masaya naman kami sa loob ng 2 taon. Pero hindi nagtagal, nagdesisyon po akong makipaghiwalay dahil sa madalas niyang pambabalewala sa akin. Alam mo yung pakiramdam, DJ Lindsay, na parang namamalimos po ako ng oras at ng atensyon mula sa kanya. Bihira lang po akong magkaroon ng day off sa trabaho ko. Pero kahit ganun, hindi pa rin siya nag-e-effort sa akin. Hindi siya gumagawa ng paraan para magkasama kaming dalawa. Palagi po siyang may dahilan. Kesyo busy daw siya, maraming ginagawa. DJ Lindsay, hindi rin po kami nagkasama sa iisang bahay. Kasama niya po yung mama niya dahil may edad na. Ako naman po, kasama ko po sa isang apartment ang aking anak. Gusto ko lang naman sana, DJ Lindsay, yung kahit konting bonding man lang. Lalo na kapag day off ko. Kasi sobrang toxic po ng trabaho ko. Hindi rin po niya ako sinusundo o naihahatid sa trabaho. Alam mo, ang pinakamasakit na part, DJ Lindsay, is yung panahon na walang-wala siya. Ako yung handang tumulong sa kanya. Ako yung nandyan kapag kailangan niya ng magko-comfort sa kanya. Ako yung gumagastos sa lahat ng kailangan niya. Bahay, kuryente, tubig, mga pagkain. Ako lahat yun. Pero ngayong okay na siya. Ramdam ko na balewala ako. Deadma. Isinantabi lang ako. Madalas ko namang sabihin sa kanya kung ano talaga yung nakakasakit ng loob ko. Kung bakit ako naiinis at minsan nagtatampo. Pero hihingi lang yan ng sorry. Tapos, balik na ulit sa dati. Hindi magpaparamdam, ni hindi ako susunduin, ni hindi nga matanong kung kamusta naman yung buong araw ko eh. Pare-pareho lang talaga yung issue, DJ Lindsay. Kulang siya sa oras at sa atensyon pagdating sa akin. Eto pa, hindi naman po ako materialistic na babae eh. Pero ni minsan, mabibilang mo lang talaga sa kamay mo yung mga regalong na ibigay niya sa akin. Nakakalungkot. Sa ugali naman po, DJ Lindsay, mabait naman. Maalaga, gentleman. At higit sa lahat, mapagmahal sa nanay niya. Hindi ko lang po talaga maintindihan kung bakit bigla siyang nagbago sa akin. Hindi ko alam kung anong mali
At ano ang pagkukulang ko? Kapag tinatanong ko naman siya, wala namang daw problema sa akin. Siya daw ang may problema at gusto niyang ayusin muna ang sarili niya. Basta ang sabi niya sa akin, maghintay lang daw ako. Sana po matulungan ninyo ako, DJ Lindsay. Tama po ba na maghintay pa rin ako para sa kanya? Hindi na po ako bumabata, DJ Lindsay. Gusto ko rin naman po ng taong mag-aalaga at makakasama ko habang buhay. Siya nga kaya yun? O baka naman kailangan ko na siyang bitawan? Muli, ako po si Luz. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Check your time, 9:15 on the clock. Ikaw pa rin po ay nakikinig sa istasyon same, pero Bangga, we are number 1, 06.7 Energy FM. Bangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo kasama po nag-isang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At syempre naman, sasamahan kita all the way till 11 in the morning sa programang Lihim ng Liham, ang programang wala kang matututunan talaga. Pero meron kang mararamdaman. Wow! Depende yan, no? Conforme yan sa mararamdaman. Ikaw naman, gusto mo naman yung, iba naman yung gusto mong maramdaman. Sabi ko sa iyo alang ganun, Ben. Uy, mahal ko, good morning sa lahat po ng mga panggapo natin. Talaga naman pong nakarelate dito sa ating story for today's video. Nakakaloka kayo. Mega react kayo dyan. And sa lahat po ng mga panggapo natin na parang binabaliwala ng kanilang minamahal. Good morning po sa inyong lahat. Good nga ba ang morning para sa inyo? Ilang buwan na ba kayong hindi mini-message? Ilang buwan na ba kayong hindi sinisipot? At ilang araw na ba kayong hindi sinusundo, hinahatid ng mga jowaers ninyo? Ano nga po ba ang reason? Bakit ganyan? Nahuli mo ba? O talagang nawalan lang ng gana sa'yo? Hindi kasi alam mo, para mawala ng, pag-usapan na natin bilang doon na rin naman tayo papunta, no? Para mawala ng gana sa'yo yung isang tao, there must be underlying reasons for that. Uy, ang lalim. Underlying reasons. So, parang ospital. Doktor ka, be. Hindi nga, parang may cause yan. Bakit ganyan? Bakit bigla siyang nawala ng gana sa'yo, di ba? Di natin alam. Siguro, meron ka bang nagawang mali sa kanya? Meron ba siyang nagawang mali? Meron ba siyang iba? Kumbaga, baka hindi siya, alam mo yun, hindi siya nagkaroon ng gana sa trabaho ba? Ganyan? Medyo nadidiscourage siya sa kanyang career? Diba? Kasi minsan akala natin kapag nawawala na sa atin ng gana yung isang lalaki, well, speaking from a woman's point of view, akala natin may iba palagi, pero hindi. Natutunan ko yan growing up. Growing up! Hindi sa lahat ng pagkakataon, no? Laging merong iba kapag nawawalan sa atin ng gana. Merong hindi sila okay sa trabaho, kaya ganyan, nawawalan sila ng gana. Wow! Hindi dahil sa'yo, hindi dahil sa relasyon ninyong dalawa, but, generally sa life. Kasi parang wala sila sa focus dahil sa trabaho nila. Nasi-stress sila sa trabaho. Masakit sa ulo yung kanilang trabaho. Nababad trip sila sa boss nila. Diba? And domino effect. Yung sunod-sunod, chain reaction, mahal ko. O di kaya naman, ang pinakamalaking rason kung bakit ganyan, pinakamalaking factor is that siguro may something sa pamilya. Ganyan. So, yan yung ilan sa mga bagay. Kumbaga, damay-damay lang. Hindi
Hindi porket walang gana sa'yo yung isang lalaki, meron na siyang iba. But, there's a but, may mga pagkakataon na yun naman talaga ang nangyayari. Baka nga may iba talaga. Oo. Pero malalaman mo yan, syempre kapag tinanong mo sa kanya. So, hindi naman natin ina-expect na lahat ng lalaki magsasabi ng totoo, di ba? So, it's for you to find out. Ano bang meron? At para malaman mo yan, kailangan magbigay ka ng oras. Wow! Ng attention. Kailangan mo siya talagang paglaanan po ng panahon. Kasi ang sabi mo dito, Luz, wala kang oras. Kumbaga trabaho at saka bahay lang ang routine niya. So, paano? Paano mo malalaman ang katotohanan kung hindi ka naman mag-iimbestiga? Ano, kami gagawa, be? Diba? So, mahirap yan. Mag-effort. Kailangan nyo pareho mag-effort. Pero kasi sa nakikita ko, hindi ka nag-e-effort, pero ina-expect mo siya na mag-effort para sa'yo. Diba? Kasi kung ako yan, mag-e-effort ako bilang babae. Kumbaga ako kung hindi ako ginagawa ng paraan, hindi gumagawa yung jowa ko ng paraan para maging sweet sa akin, try ko munang baka, sige, sundot-sundot tayo, ako muna yung magiging sweet sa kanya. Baka kahit pa paano alam mo yun, mag-join siya. 'Di ba? Doon sa idea na sweet siya sa akin, magiging sweet din ako sa kanya. Wow! Minsan kasi kailangan mo lang simulan para masundan. 'Di ba? Pakita mo sa kanya how it's done. Na ganito dapat. O kaya sabihin mo sa kanya, i-express mo sa kanya verbally na gusto mo sinusundo ka, gusto mo hinahatid ka, ganyan. Na merong tayong buhay, no? May relasyon tayo, no? Wala tayong effort para sa isa't isa. Kailangan ma-jumpstart yung idea na kailangan maging sweet kayo sa isa't isa. At hindi mo yun pwedeng expect lang from his end. Dapat gumawa ka rin ng paraan. Kasi sabi mo, 41 years old ka na, 51 years old na siya. So, kailan pa kayo magsisimula, Bea? Madam, kailan pa kayo magsisimula? Sabi ni Kel, pa-shoutout naman po si G. Mariano and John Vic Mariano ng Ugong, Valenzuela. Hello! Basta kayo dyan? O sabi ni JV, basa po tayo ng comments ha. Sabi ni JV, DJ, good morning po. Babati naman po kay Richmond Tolentino listening from UK. Magbabakasyon na po siya ngayon sa Pilipinas. Ay, sana all. Ayun, magbakasyon kayo together. Kailangan mag-jumpstart talaga yung idea na, uy, we need to be sweet with each other. We have to be romantic with each other. Kasi, yan yung bubuhay sa relationship natin eh. Wow! 'Di ba? Kasi kung walang ganun, ang boring naman ang life ninyong dalawa. 'Di ba? Yung tipong hindi ka nag-express ng I love you sa kanya, ng pagmamahal sa kanya. Gusto mo bala yung actions, pero ikaw mismo wala kang oras para i-express yun sa kanya. Kasi trabaho, bahay lang ang routine mo. 'Di ba? Di ko sinasabing ikaw yung may kasalanan or may pagkukulang ka dito. Pero what if meron nga, pero hindi mo lang napapansin? 'Di ba? Minsan ganun tayo girls may pagkukulang din naman tayo pero hindi natin napapansin kasi nakikita lang natin yung mga hindi ginagawa ng mga lalaki para sa atin. So kasi nandun ako sa point na kung hindi mo ginagawa to para sa akin, teka lang, simulan ko, baka sakaling sumunod ka, baka sakaling makita niya na ganito yung gusto kong mangyari. You have to lead the way because men are sometimes stupid. Minsan lang, konti lang, may mga ganyan lalaki talaga. Kailangan mong spoon feed sa kanila lahat ng kailangan gawin para maging maayos ang relasyon ninyong dalawa. Sabi ni Jenny, naku, hindi ako naniniwala sa linyahang ginagawa ko na din. Ginawa ko na rin yan noon, makipaghiwalay ka na at huwag ka nang magsayang pa ng oras dyan. May mas darating na mas karapat dapat para sa'yo. Wow! Sa bagay, depende naman talaga yan. Para kay Jenny, hindi daw siya naniniwala. Iba-iba talaga yan. Ako kasi hanggat kayang, alam mo yun, isalba. Pero kung naibigay mo na yung 101% mo, Zai, pero wala pa rin yung return of investment, hamo na. Hanap ka na ng iba. Lalo na 41 ka na, 51 na siya. Konting kembot na lang. Magkikita na kayo sa finish line. Konting kembot na lang. So, you deserve to, enjoy yourself and your life. 'Di ba? Sabi ni Darwin, better kung tanungin yung partner kung ano talaga ang problema sa relasyon ninyong dalawa kasi hindi ka pwedeng manghula kung may iba na siya or napapagod na siya sa takbo ng relasyon ninyo. Tama. 'Di ba? Ang problema kasi minsan,
hindi nag-e-express ng katotohanan yung mga tao. Pero kung ayaw talagang i-express kung anong gusto, siguro nasa iyo na yung desisyon, nasa iyo na yung bola kung ano ba, ipagpapatuloy mo pa ba to? 'Di ba? Ilang taon kayo naging together. Would you risk another, siguro 5-10 years being with the same guy, with the same routine, with the same practice, with the same level of love and romance? Wow! Diba? Mas gugustuhin mo bang ganyan na naman yung another 5 years and 10 years na spend mo with the same guy? Saklap niya. Sabi pa dito, nasa na yung ibang comments dito? Basa tayo ng comments. Sabi ni JV, DJ, good morning po. Pabati naman po kay Richmond. Ay, hindi, nabasa ko na yan. Sabi ni Grace, parang kalmado na kasi partner mo na hindi mo na siya iiwan or ipagpapalit sa iba dahil alam na niya na mahal mo siya ng sobra. Bihira kasi sa mga lalaki na malambing o showy. Kung hindi ka masaya sa ugali niya, it's better to let him go. Alam mo, isa pa yan. Tama ka dyan, ante. Minsan nagiging super comfortable na sila na hindi tayo aalis, that we're not going anywhere, no, na mahal naman ako niyan. Sobrang komportable na to the point na hindi na nag-e-effort. Wow! And it happens kahit sa mga bagets, hindi lang sa mga adults na talaga. 'Di ba nagiging problema talaga 'yan? Hindi na nag-e-effort kasi alam naman na kahit hindi ka mag-effort, ay patay naman sa akin 'yan. Ay hindi na naman yung naghahanap ng iba. Ay, naku, tamad yan maghanap ng iba or makipag-communicate sa iba or makipag-usap sa iba. Sa akin lang yan. Okay lang yan kahit hindi ako malis ng bahay. Kami pa rin. Okay lang kahit hindi ko siya ihatid o sunduin. Kami pa rin. Kasi patay na patay sa akin yan eh. Diba? Ang saklap. Effort din pag may time. We are watching from Boracay. Sabi ni Yeezy Spike. Hello! Wow! Na all Boracay. Sabi naman ni Josephine, mas maganda kung makipaghiwalay ka na, hindi na sasabihin ng babae na mahal pa kita. Hindi yun red flag yung cheater, mga lalaki di naman lahat. Parang hindi ko naintindihan. But anywho, ang ating dito, to cap everything, mahal ko pang ako baby ko. If you're not happy na, if it's not bringing you happiness and joy sa buhay, then let go. Putulin mo na yan. Diba? Huwag ka na magtanong pa. Diba? Ilang taon na rin kayo together at ilang taon ka na rin na mong problema, hindi ka na masaya, sabi mo. Wow! And obviously, parang hindi ka naman, alam mo yun, hindi ka inspired. Yun yung term eh. Hindi ka inspired with what's ever happening. Diba? Sa relationship ninyong dalawa. So, tapusin mo na. You deserve somebody who's better than him. Yun lang ang masasabi ko. Hindi ka na masaya. At sabi mo, gusto mo na talaga mag-settle kasi hindi ka na bumabata, di ba, 41 years old, hanap-hanap na ng iba kasi 51 years old na siya. Oo. Hindi na yan, wala na yung ibang practice na magagawa. Wow! I mean, wala na siyang ibang actions kasi, 51 years old, mahirap nang turuan niya ng sabi nga nila, new tricks. New tricks! Ikaw din, di ba? Hanap ka ng mag-aalaga sa'yo, hanap ka ng magmamahal sa'yo, yung mag-e-effort sa'yo, di ba? O, sabi dito ni Josephine, mas maganda kung makipaghiwalay na, madami pang sasabihin, may mga lalaki kasing cheater, kaya makipaghiwalay na kayong mga babae. Totoo naman. Pa-shoutout naman po, please, DJ Westside Malay One Love Boracay, sabi ni Yeezy Spike. Hello! Ang sakit, but that is the reality of life. Mahal ko pang ako, baby ko. Sometimes, no matter how much we spend time and we love somebody, kahit gaano pa ka-extreme yung pagmamahal natin sa isang tao, hindi yan guarantee na maibabalik sa atin yung pagmamahal na gusto nating maramdaman. Diba? May mga pagkakataon na kulang, hindi na ibabalik, at hindi na talaga babalik yung pagmamahal na yan kasi ikaw lang naman ang nagmamahal. Wow! So, kailangan maging matapang ka, di ba? Para tanggapin yung mga ganong consequences ng life. Kasi, nagmamahal ka eh. Kapag nasaktan ka, tatandaan mo, kapag nasaktan ka, yun yung isang sign, yun yung isang pagpapatunay, proof na ikaw ay tunay na nagmamahal. Kapag nasaktan ka. 9:28 ng nagmamagandang umaga. This is Side A with the song So Many Questions. Para sa lahat po ng mga nakikinig sa atin online and sa inyong mga radio sets, good morning po sa inyong lahat. Ito pa rin po ang Energy FM. Have you seen her? Did you see her pass this